Napakalaking bagay pala ng yung tinatawag nilang MDL or mini driving light. Tulad yan, diba? Pag gano'n, ang tunog na natin mamaya. Kasi dito ang hina ng stock ko. Alrighty. Boss. Bali boss, gagawin natin ngayon, tama ba? Rapid horn. Rapid horn. There you go. Ano ba boss, halos 3 oras sila ko po dyan na wala na ng lego. Diba? Angas. Pero yun yung mga hanapin nyo sa isang shop, yung may pakialam sa motor nyo, yung tipong parang sa kanila yung motor. Ang ganda talaga ng ginawa ng hair ko dito sa scooter natin, no? Hindi ko siya pinashampoo guys, pinasprayan ko lang siya, tapos blinover lang. Kaya mo naman, no? Nung nagbagyo tayo guys, ang dami kong realizations na dapat meron pala tayo sa isang motor. Unang-una, dapat meron tayo intercom, lalo na pag group ride. Second, sa motor, napakalaking bagay pala ng yung tinatawag nilang MDL or mini driving light. Ito ang wala. Kahit yung maganda na ang lighting ng ADV, maganda pa rin na meron siyang secondary light, which is yun nga. Tapos naghanap ako sa Facebook, diba nag-post ako, naghanap ako ng shop na nagkakabit nun. May nakita tayong shop dito sa may bandang San Juan, yung Spec G Motorcycle Shop. So ito, pupuntahan natin siya ngayon. From our house, around mga 52 minutes ang biyahe natin. So tara, puntahan natin siya. Ewan ko guys kung naalala nyo tong clip na to. Ang ganda ng busina ni Kalbo, pang Iron Man. Nainggit kasi ako kay Moto Kalbo. Parang siya yung nagiging spear namin that time. Siya yung tipong parang tagahawig, since iba sa amin wala pang katulad na gano'n. Natawag doon guys is yung rapid fire. Parang sistema siya dito sa nakinakabit sa scooter or any motorcycle. Kasi pagka pinindot mo yung yung busina, magigisunod-sunod yung busina mo. Hindi ko alam kung paano ginagawa. Iiwan na natin sa mga expert yan. Iiwan na natin kay Spec G dyan. Big shoutout sa Spec G. Doon tayo pupunta ngayon. Doon tayo magpapakabit ng rapid fire. Usually package yan. Kapag papakabit kayo nun, kasama na doon syempre yung ilaw, yung busina, yung wiring, labor, tsaka yung parang pinaka-rapid na relay. So mamaya papakita ko sa inyo pagdating natin doon kung paano siya ginagawa, paano siya ini-install, and syempre yung output. Sakto mga around 4 o'clock na. I'm not sure kung anong oras ako dadating doon, pero tamang tama lang yun kasi mapapakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas pag gabi. Hindi ko nga lang alam kung pwede itong ginagawa kung naka-short lang ako guys. Bahala na. Nakikita ko naman si Ilotsky nakaganito pagka nag-e-edge baka pwede. Isa pa sa mga na-realize ko na dapat pala meron tayo or dapat natin ipakabit. Hindi ko alam kung dapat, pero habang pinapanood ko kasi yung video natin, parang parang may kulang. Parang kailangan niya talaga ng konting ingay. Okay siya sa okay siya sa akin, natahimik lang, pero parang kulang ng konting ingay. Hindi naman na siya sobrang papaingay. Parang yung kay Rudy lang, may tamang ingay lang kada piga. So yun yung hinahanap ko. Baka tingnan natin kung magpa-install tayo ng parang katulad kay Rudy sa E-Tech. Yung normal lang, yung tamang saktuwang tunog lang, hindi naman yung sobrang bulahaw. Tulad niyan, kung pipiga tayo, wala kayong naririnig boses ko lang lagi yung naririnig Itong gas natin na to guys, ito ba yung pinagas ko nung nagpagas ako sa San Fernando? Yan pa rin yung level niya, di ba angas? Pwede ba matipid? Sana dumating tayo dun, may araw pa. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung gano'ng kalaki yung tulong, yung gano'ng magpakabit ng gano'ng klaseng ilaw. Lalo na sa mga motor na yung stock nila mahihina. Minsan kasi hindi talaga sapat yung stock. Napaka-importante rin naman ng mga gano'ng klaseng ilaw. Marami naglipa na naman na gano'ng ilaw, depende na lang sa preference nyo kung anong gusto nyo pakabit. Parang may mga 30 watts, 60 watts. Yan, depende naman sa inyo. Tsaka make sure na LTO compliant yung ikakabit nyo. Alam ko kasi sa mga lower displacement, scooters or underbone, medyo maselan sila sa placement ng mga ganyang klaseng ilaw. Parang hindi ata pwedeng naka-level sa pinaka-headlight ata, parang gano'n. Tapos kailangan nakatungo. Tama ba? Make sure na alam ng shop na pagkakabitan nyo na may ganong mga policy para hindi naman kayo mapahamak pagkatapos nyo kabitan. Kasi mamaya iba kabit lang ng kabit, di alam yung mga gano'n na magustuhan, tapos ending ikaw yung mapapahamak. Kasi ang huhuli, di naman sila pwedeng habulin kasi di naman sila yung mahuhuli. Ang mahuhuli kung sino yung may gamit ng motor, di ba? Make sure na ipipiliin nyo rin shop guys. Kung gumagawa na talaga ng kung ano yung papagawa nyo. Kasi ang hirap niya pagka yung motor nyo yung first time. Although malay mo naman ikaw yung pioneer. Maganda na rin kasi yung mo yung shop, hindi nila first time gagawin. Baga para meron kang peace of mind, para confident ka na
magagawa nila yung trabaho nila maayos. Sabi mo maayos yan, kung tatagal yan, syempre pwede namang mangyari dyan. Maayos yan pagkakabit nila. Yung titignan talaga natin dyan kung tatagal. Tsaka make sure na may nagbibigay sila ng warranty. Syempre security din natin yun, diba, na napulido yung gawa nila. At the same time, confident sila sa gawa nila. So itong Spec G, naririnig ko na rin to. Actually ilang beses to binabanggit sa akin ng isang subscriber. Lagi ko nakita sa comment section to nung nagkaroon ng chance na meron akong kailangan ipakabit, yun nga, itong rapid fire na package. Tulad yan, diba, pag gano'n ang tunog na natin mamaya. Kahit di na pala tayo magpakabit ako na lang kaya. Nakaka-excite no pag may mga bago ikakabit sa motor. Ganun din ba kayo? Tsaka excited na ako ngayon pa lang Kaya kahit late na, G na G pa rin ako naka shorts pa ako. Very good ka talaga, huwag niyo akong gagayahin Ayun yung mga ganyan diba, bibira akong ganyan, wala kayo naririnig. Dapat merong konti Pakita ko sa inyo guys kung paano sumingit ang isang professional singiters. Paano sumingit yung mga tipong yung singit na hindi nagagalit yung mga sinisingitan nyo. Kasi pag yung singit kayo, make sure lang na hindi kayo masyado dikit sa kanila kahit sabihin mong sumisingit ka. Pagka sumingit ka tapos sobrang lapit na, tapos napapreno sila, yun, mag-aaway talaga kayo. Tulad dito, singit ako, pero make sure, tulad yan, may konting room, singit ako. Hindi ako sisingit na ang alanganin, yung tipong mapapapreno pa sila. Kasi doon sila nagagalit nagkakaroon pa ng konting delay. Hindi ako swerving broken line yun. Mag-comment na naman dyan. Alright, time check 5 o'clock. Nasa ano tayo? Ortigas Avenue, going to Green Hills. Ayun ay LSGH guys. So, si Spec G is located sa San Juan, sa may alam ko ilalim ng ano yan na ilalim ng LRT. Kita naman sila sa Waze or sa Google Maps, search nyo na lang. Alright, let's go. Ayun walang katunog-tunog. O nagpapakita ko ng mga high speed na clips. Apa dyan? Wala tahimik talaga Choice natin to Usually yung rapid fire guys, ginagamit yan pagka mga intersection, naka-green, para alam nang nasa paligid mo na incoming ka. Yan lang talaga gusto ko mangyari. Kasi dito ang hina ng stock ko. Yung pala pagka rapid fire, may mga, alam ko may switches yan na pwede mo pa rin gamitin yung stock. So yung stock busina mo, di mo naman kailangan tanggalin. Pero alam ko may mga modes yan Tingnan natin kung anong, iba-iba kasi ng shop, iba-iba ng system. May mga hindi, may mga pwede. Basta malawak depende sa shop Ay, doon tayo. Saan pa tayo? Paano tayo dadaan pala doon? Alrighty. Mikomoto. Boss. Ito pala si Boss Spec G. Ito si Gako yan. No prop. Hello sir. Hello tayo guys sa Spec G. Ayan. Marating naman tayo ng safe. May nakita kong motor dito guys, napakaganda. Motored WR155R. Pero naka motored setup. Pogi Para sa Spec G guys, dito pa rin nakikita natin na gumagawa talaga or nagko-convert talaga sila ng mga motor into motard. So specialty ng Spec G yan, may kailangan kayong ipa-motard guys, kontakin nyo lang Spec G. Yung motor natin sinisimulan na. Ito yung mga masasakit na aray. Ayaw ko na. Sakit yan boss Ayaw ko. Shoutout pala kay Boss Walter Spec G. Bali boss, gagawin natin ngayon, tama ba? Rapid horn. Rapid horn. Tsaka na may MDL Yes sir. Pangilan na nagpakabit yan boss? Pangilan ba? Hindi ko na mapilang. Wala na. Sobrang dami na. Sobrang expert na. So dito sa Spec G guys, like I said, diba sila, nagko-customize sila or nag-create sila or bumubuo sila ng mga pang motored look. So meron silang mga accessories for motard. May mga pro taper na handlebars domino, pro taper na handle grips. Yan, ang dami dito. Sari-sari naman dito, ayan Kahit sprocket, meron sila dito guys ayan. PM lang kayo pag may trip kayong may pa-motard na motor nyo. Ito pala gagamitin nating MDL guys. Parang dating niya guys, para magiging ganito. Tapos yung nagagamitin natin, bigay ni Ron Road Street ni Rody. Kaya ito muna pakabit natin. Sakit. Pag inuubaran yung motor mo ng ganito, masakit. Terga ako. Nakano pala to Tindi. Lumilit sa kanya NPAX, kawawa Ganito mag-wiring mga expert.
Grabe yung wiring mo, boss, oh. Talagang expert lang nakakagawa niyan. Hindi biro yan kasi pwede mag-ano yan, diba? Mag-cause ng sunog. Mag-short. Kaya dapat isa-isa lang bago tayo magsama-sama ng isang wire. Tapos ano pa yan, isasabay pa yung ilaw, diba? Gamit tayo ng diode para isa lang yung nakalalabas. Pakita ko lang yung wiring na ginawa ni Boss Jobs. Jobs, no? Yun, no? Siya yung hanapin nyo pala guys pagka magpapagawa kayo kasi sobrang solid ng wiring. Ito boss, yung mga hindi to, ito talaga skill ang binabayaran dito, diba? Hindi naman boss, yung safety kasi ng wiring pagdating sa motor kasi medyo maselan. Kaya ikaw, anong oras ka dumating rito? Oo, talagang patience talaga kasi hindi namin minamadali ang electrical kasi maselan. Mahirap tawag dito, masunugan, ma-short. Kita mo naman, sobrang naka-separate, may mga switches, sobrang solid, may mga relay, may mga dinadagdag na diode. Mamaya sa bayahe, kukwento ko yung mga ginawa ni Boss Jobs. Ano ba boss, sa halos 3 oras niya nakaupo dyan na wala na ng lego. Para sure ball na pulido yung gawa. So kahit i-turn natin ng solid ng ano yan, ng sobra, yung todo, wala siya tinatamaan. Hindi tinatamaan yung busina natin, ayan. Pati yung MDL hindi tinatamaan, walang any object na tinatamaan. So yan. Ito yung pwestuhan pala ng MDL natin. Very low-key lang yung dating, hindi naman siya sobrang nakalabas, hindi rin siya sobrang nakapasok. Mamaya check natin yung buga ng ilaw mamaya. Ito natin, no? Grabe. Dave, dali ko yung motard, palitan ko nung handle grip. Alright guys, tapos na tayo dito sa Spec G. Boss Walter, maraming salamat. Syempre kina Boss Jobs. Boss Jobs, thank you. Ito yung mga hanapin nyo pagpapagawa dito. Malulupit yung mga yan. Bro, maraming salamat, brother. Testing mo na boss. Alright, ito pakita natin yung ginawa natin sa motor natin. So technically nagpakabit tayo ng busina at saka ng ilaw. So medyo technical talaga yung ginawa. Pakita ko na sa inyo yung ilaw. Ito yung low, puti. Yan yung bato niya. And ito yung high, dilaw naman. Ayan. So, sa mga ADV kasi wala silang passing light na button. So nagpakabit tayo. Ito siya, diba? Angas. Busina nakastock pa rin. Tapos pwede natin siyang gawing G-Star. Yung busina pala natin galing kay Road Street, kay Rudy, G-Star. So nagpakabit tayo ng ilaw guys, tsaka ng busina. Kasi malaking tulong yun pag nag-ride tayo. Ito maliwanag pa kaya natin medyo ma-appreciate yung kinabit natin. Okay, bulin natin yan! Check natin yung ilaw dito sa medyo madilim guys. So, low. Ito kasi stock na ilaw ng EDV guys. Ayan o. Tapos pag hinahin natin yung EDV, yan na siya. Pero since nagpapabit tayo ng MDL, ito na siya, low. Diba? Ang ganda ng bato. At least medyo makakita na tayo ng maayos ayos dito guys. Pero at the same time, hindi siya nakakabulag. Ito naman yung kanyang high. Boom. Tulad doon si Kuya Chubbs, sobrang meticuloso sa wiring, hindi niya minamadali. Which is yun din yung good thing sa mga mekaniko or sa mga electrician or whatever na gagawa sa motor nyo. Lalo na sa wiring, dapat medyo nihalaanan nyo talaga ng panahon yan. Hindi dapat ka nagmamadali dyan. Kasi isa sa mga nagkukos ng short circuit, mga nasusunugan ng wiring, susunog yung motor, is fault wiring. Lalo na sa mga ganong ka-intricate na nagawa, yung mga pinagsasabay yung busina at saka ilaw. Yan, medyo lalo nakarekta sa battery. Yan, medyo dapat meticuloso kayo sa ganyan. Make sure na dapat may mga enough relay, may mga enough. Kasi Kuya Chubbs, gumagamit pa ng mga diode, nagdadagdag pa ng mga diode para alam mo yung hindi forsado yung kuryente. Hindi ko na alam yung mga ganun, medyo technical na yung part na yon. Pero yun yung mga hanapin nyo sa isang shop, yung may pakialam sa motor nyo, yung tipong parang sa kanila yung motor, yung ayaw nilang maperwisyo ka, ayaw nilang maperwisyo sila, so gagawin nila yung trabaho na tama. Kaya kudos kay Kuya Chubbs sa kasama niya, yung gumawa sa motor natin. Big shoutout kay Boss Walter, sobrang solid ng gawa sa Spec G. Of course, thank you sa nag-recommend sa Spec G. Tignan pa natin ano yung sunod na papakabit natin. Pero iniisip ko talaga yung pipe, yung E-Tech talaga ni Rudy yung nasa isip ko. Kasi talagang magkaroon lang siya ng tunog kada piga na hindi naman bulaho, okay na sa akin yun. Angas din pala nung G-Star At least pagka may mga intersection, meron na tayong pang aware sa mga
Di ba? May pang-aware na tayo sa mga tumatawid na nandito tayo, natatawid tayo sa intersection. Alright, I can see clearly now. Alright guys, paalam na. Yun ang ating short video. Tama, nabalik ko sa stock ko. Paalam na guys, and I'll see you in our next video. Babush. Patay, buhay, bye, bye-bye.